Ganda! Ganda! Ayo, mas maganda dito. Ganda! Nakailang ganda na ako ah. Sobra na yun ah. Lupit! Woo! I know I want you, but you don't need me. And I know it ain't easy thinking about what you would do. But now I'm gone, my head's in a spin again, and my heart won't let me begin to see I've got nothing to win. Gagabihin na kami papunta ng Camp Payapa. Kaya naghanap na lang kami ng pwesto dito para maabutan namin yung sunset. At ang ganda ng spot namin. Napakaganda ng view. Tutok sa araw para matunghayan namin yung sunset. Matunghayan. Wow. At dahil di pa kami nananghalian, bumili na kami ng lutong pagkain. Ito, baliwag. Yan, lechon manok. Baliwag. Saka cook rice. Yeah. Hindi ko na naantay si Don eh. Inunahan ko na siya kasi gutom na gutom na. Gutom na gutom. Sabi ko sa kanya, habulin na natin yung campsite doon na tayo kumain. Hindi, mainit na ulo. Grabe. Gugutom na. Hindi ako mapipigilan pagka gutom ako eh. Kaya bumili na lang kami ng baliwag. Alam nyo naman siguro yung amoy nito. Ang bango. Tapos ganyan yung view mo. Solid. Solid na kagad. At saka yung leche plan. Unahin ko na yung leche plan. Leche plan. Kano? 35? Sarap pa. Kapal. Ayan o. Oo nga no. 35. Okay ah. Pero nung binili ko to, nasa isip ko, ayun sa tab. Kasi usually ganun, di ba? Oo. 35, ang mura naman. Binuksan ni Kuya yung ref, ganito lang pala. Mali Pero talaga. 35 pesos yun, sarap pa. Mura na yan para sa quality. Oo, at saka syempre, meron tayong Coke. Saan yung baso, bebe? Ito. Yung hakan. Meron na palang laman. Coke. Ano naman ko na rin. Gutom na ako. So syempre, gabi na tayo makakarating sa Camp Payapa, Real Quezon. Shot na lang muna dito. Oh, bali pagpunta namin dito, marami kaming bayan na dinaanan mula Bulacan, syempre. NLEX kami, Angono. Ay, hindi pala kami nag-Angono, nag-Antipolo kami. Antipolo, dumaan ng Morong, ng Tanay, at ngayon nasa Pililya kami kung saan tanaw namin ngayon yung windmill. Dito sa kinauupuan ko ay tanaw na tanaw ko yung windmill ng Pililya, Rizal. Through the wind, I give in. I'm storming, breaking like the tide. Every time a bit dizzy, I close my eyes and feel the fizzy. I'm standing waiting, patience, like an oak I will stay right here in this alley and be closer. Back on the road na kami mga bossing at wala pa kaming kakainin. Well, katatawas lang namin kumain pero wala pa kaming kakainin sa campsite. So next destination namin is humanap ng palengke ng mabibilihan ng mga pagkain. Ano bang gusto mong bilhin ngayon, bebe?
ano lang naman, yung pambansang pang-outing ng karamihan. Liempo. Para sa inihaw na liempo. Yempo, tapos ako gusto ko ng inihaw na talong. Ano? Talong, tapos Talong ka na. Ay! Iba pala yun. Alpha Mart ang bagsak namin. Ito na yung pinakamalapit na alam namin na bilihan ng pagkain mula dun sa campsite. Over muna, talagang gagabihin na kami. May bibilin daw si Kenzie, ito mga sangkalan. Dami, hanggang dun sa dulo. Mura lang, baby. 150 lang. Alin ang 150? Ito, 1,000 to sa ano. Oo nga, oo nga. Ito mga sangkalan, no? Magkano po yan? 150 daw. 150. Ito, 200. Ito pong mas maliit. 100. Yung mga maliliit. Okay na to, bebe, yung maliit lang. Hindi, kailangan mo yung ano, baby. Yung kaya yung mga tilapia, liempo. Okay, sige, ikaw na pumili. Ayan, oh. Mga solid na kahoy yan, mga bossing, oh. Hindi siya yung mga nabibili lang na, alam nyo na, ang bigat, oh. Oh. Oh, may malaki. Te, yung pinakamalaki, magkano? Pag ganito po kalaki, Apo. 1-2 na po. 1, 2, okay. Hindi naman siya yung nabubulok kaagad. Hindi naman po, okay. Ito. Magkano po yan? 950 po. 950, oh. Ito yung tadtaran ng baboy sa palengke. Ano napili mo, bebe? Anong size? Ito na? Ito, oh. Yung bigat. Yung hindi nakapal. Ito, ay. Ano? Meron pong mas manipis dito. Ito po. Ayan, yan. Oo. Ito na yan. Oo. Naghahanap kami ng ihawan. Ang pinakamaliit na nakita namin is ito. Ayan. So, gawa siya sa lumang maliit na shelane. Yung gasolito, hinati siya. Yan, ganyan siya. So, kung nagka-camping kayo gamit motor, hindi to advisable kasi medyo bulky na siya eh. Pero since marami pa kaming space naman sa sasakyan, okay na to. Hindi po ito kinakalawang, no? Ang ginagawa po nila dyan, bago po gamitin, nilalagyan po siya ng lupa para medyo mataas po yung Lagyan ko po muna ng lupa bago yung uling. Okay, pero ito pong pinaka-ibabaw niya. okay naman po yun. Okay, sige. Okay to. Magkano po ang last price? 300. 300 na lang. 350 yan, pero tumawad pa kami kay ma'am. Marami pa silang paninda, oh. Pili na lang kayo dito. Pero, sa samurai na ako. Panghiwa ng salmon. Ay, grabe yan. Panghiwa ng salmon. Anong, Pang samurai. baka pampalo mo sa akin yan, ha? Hindi. Grabe, oh. Iba na iniisip, bossing, oh. Oh. Mga bossing, mukhang may pinaplano na talaga to. Ready ka na, bebe. Tignan mo. Bebe, Ano yan? ready ka na. Sorry. Pang ano ng baboy sa mga lechon kawali. Ayan. Ito na nga ang Kampayapa. Ang daan po dito ay may pagka rough road. Pero kaya naman po lang lahat ng sasakyan. Mapasedan, motor. Siyempre, mga matataas na sasakyan. Kayang-kaya. So, ang Kampayapa, ito sa kaliwa, may blue na gate. Ay, sorry. Sarap ng baliwag. Hanggang ngayon, baliwag pa rin. Napasok na tayo. Uy, grabe. Ay, matarik. Oh, keep right ka, bebe, ha? Keep right. Keep right ka kasi bangin yun nasa tabi mo. Ito. Pakita mo daw. Ano? Okay. Nakaka-cute. Okay, Ay, ang cute. May lake nga. may mga ilaw ngayon. So, saan tayo? Gabi na kasi tayo, so magtatanong muna ako. Sige. Or, May konta ka ba dito? meron naman. Kaso wala tayong signal. Parang fish pond. Wala tayong signal, di ba? Tingnan muna natin doon sa kabila. Ayan, tapos magtatanong tayo. Ayan. Pasado alas 7 na ng gabi nang marating namin ang Kampayapa dito sa Real, Quezon.
Mabuti na lang at meron na kaming rooftop tent na napakadaling i-set up. Kahit gabihin man kami sa mga lugar na aming pinupuntahan, ilang minuto lang ay may safe at komportable kaming tutulugan. Dito kami sa medyo mailaw. May liwanag ang buhay. Anis. Nagsiset up na si bossing ko. Hi, bossing. So, submit lang. Bilis nga lang eh. Meron na tayong... Ito, yung nilalagay ko ngayon is pwedeng lagayan ng tsinelas, ng mga gamit nyo. Yan, may lagayan pa siya na very useful talaga. Nice. Yan. Okay. Saan natin lalagay yung power banks? Ito. Sige. Dito yung bluet. Dahil almost 5 hours ang biyahe ni Dan. Ang bossing nyo. Sobrang tagal eh. Dahil din sa traffic din siguro. Tsaka bumili rin kami sa Alphamart and bumili rin kami ng mga materyales para sa pagluluto. Medyo natagalan ng konti. Pero 4 hours talagang estimate namin. So yan. Setup lang muna kami. And thankfully, dahil nga sa rooftop tent na to, hindi na kami nag-alat pa ng time masyado. Hindi na inaabot ng 30 minutes. Dati inaabot kami ng 30 minutes pag sa setup eh. Minsan nga off-cam nag-aaway pa kami niyan eh. Kasi sobrang hirap i-setup ng mga camping gears. Lalong-lalo na yung mga malalaking tent. Ito, pop-up lang. Ayan. Inurong lang namin to. And then, yan na. Meron ka na kagad pahinahan. Tulugan na agad. Okay, let there be light. Boom. Kitang-kita kung gaano katangos. Nangaasar ka? Abangan yung mga bossing tatangos tong ilong na to. Uy, binibigyan mo ka agad ng idea. Magmamagic tayo. Tung, tangos! Let there be light! Ganda. Nice. It's time to luto. Yung nabili naming ihawan kanina, 350 pesos. Pero tumawad si Kenzie. Binigay sa amin 300. Nagustuhan ko siya kasi halatang matibay. Gawa nga to sa yung Shalane, yung maliit, yung gasolito. Yung super gas ba ang tawag doon. So hinati siya. Tapos, yan na yung lagayan ng pinakauling. May griller na siya dito na naka-attach. Fold mo na lang. Fold mo. Pero hindi siya yung talagang literal na foldable na ginagamit sa mga nagmo-moto camping. Pag nagmotor kayo, syempre bulky na to. Pero sa amin, meron naman kaming Suzuki Espresso na gamit. May mga space pa. Okay na to sa amin. Yan. Mas matibay siya oh. Tsaka meron siyang footings. Yan, may paa. So kahit maputik dito, okay lang. Yan. Siyempre, kung may maganda tayong sangkalan, meron tayong pangmalakasang Panghiwa. pangtadtad. Ayan o. Mabigat yan. Bigat nga eh. Oh, So, sige hindi nga. talaga siya yung mga ginagamit sa Basic. camping. Pero ito yung gusto ni Kenzie. Pambaboy. Oo. Panlechon kawali, Oh, talas, pampata.
Dati, wala akong ganyan eh. Kasi yung kutsilyo na maliit, okay naman. Kaya lang na, nahihirapan pumupurol si Kenzie. Tsaka mabilis siya pumurol. O, ito. Oh. Pero syempre, hindi ko tatadtarin to kasi liempo to eh. Yan. Yan. Unless gusto mo ng sisig. Pwede. Pero ihawin lang natin yan eh. Practice lang. Para mas sumarap yung liempo natin, imamarinate natin. Kumpleto tayo ng mga condiments. Ang tawag dito, bebe? White pepper. White pepper. Okay, sabihin mo pag tama na. Pwede lang. Si Generous Kenzie kasi yung pa. marunong magluto. Ako marunong, pero wag niyong tanungin kung masarap. Pero masarap ba ako magluto, bebe? Yung sinigang. Sarap. Sinigang. Okay, rinig niya yan ha. Sinigang. And then, patis, ay ano, toyo. Toyo. Ayan, narinig lang natin ang ating liempo. Bigyan mo lang konting kulay. Ayan. Para may, parang mas luminamnam pa, di ba? Oo. Sayang wala tayong kalamansi eh. Oo, eh. Ah. Ayan talaga, lagi may nakakalimutan. Okay na yan. Tapos ang ating, dahil wala tayong kalamansi, meron tayong sukang pinakurat. Yan. Maubusin para sa usawan yung iba mamaya. Kaso konti na lang to, bebe. Lalat ko na. May isa pa tayong suka dyan. Ah, meron pa? Oo. Sige. Pero hindi siya sukang pinakurat. Sige, go. So, Ano yun, yan. marinade mo lang ng ano. Marinade lang natin ng mga 30 15 minutes. Yeah. Unahin ko yung tender juicy tsaka itong barbecue. Kasi naka-pre-marinade na yun eh. Alright. Sabi ko kay Kenzie, okay na tong mga barbecue sa amin ngayong gabi. Tapos bukas na tong iba. Pero ang sabi niya, hindi, lahat yan lulutuin natin. Kasi puyat ako. Natawa ako. Sabi ko, anong kinalaman nung, bakit kailangan natin magluto ng madami kung puyat ka? Ang ibig sabihin niya doon, babawi siya ng kain. Kasi puyat siya, ibabawi niya ng kain. Tapos Grabe magreklamo na naman niya. Sabihin niya, ang bigat-bigat ko na, hindi na kasi yung binili kong pantalon. Nagmumukbang ka halos araw-araw eh. Next up, hotdog. Maganda siguro yan kung may hiwa para ano. Para, ang galing! Baloktot. Pantay. Galing mo dyan ha. Yabang mo. Oh, Ang galing talaga. Pwede ka na magba-barbecue. ewan ko ba tayo niya pumantay? Ayun. Perfect. Ang importante dyan, bebe, natusok ko. Alam ko na. Yung loob niya, frozen pa. Kaya ang tigas. Okay. Ang hirap niyang iibaon. Ayan o. Nice. Sarap. Ang ganda ng ihawan. Yeah. Kasi close na close niya yung ilalim. So, yung Compact. yung init niya compact. Kahit konti lang yung uling na nilagay namin, ang bilis niyang makaluto. Luto. Yung ibang ang hotdog na sunog eh. Ayan ang ating liempo. Sarap. Buti nakabili tayo ng ihaw. Pero may dala kami dyang ihawan, luma. So buti nakita ni Kenzie to. Ito na yung makikita nyo sa kada camping namin na ihawan. Ganda na eh. Ganda ng electric pan na to mga boss. Napakita ko na to dati. Detachable yung kanyang battery. Yan. Hindi kami ang nagbebenta nito. Ibang seller. Pero recommended ko siya. Yung isang battery nito nakasama, nagtatagal siya ng mga 3 to 4 hours. So maglagay na lang kayo, bili kayo ng extra battery para umabot ng 24 hours. Yan o, lakas o. Papakita ko dun sa iniihaw namin. Ito. Legit.
Ang lakas. Oh. So again, hindi kami ang nagbebenta nito, pero hahanapin ko yung pinaka-supplier nito para maibenta ko ng mas mura sa inyo. Abangan nyo, pag nahanap ko yung supplier nito, magiging available din to sa store namin. Pero for now, kung gusto nyo bumili ng ganitong electric fan, yung link nasa comment section or nasa description ng video na to. Yan. Sarap ng liempo. Liempo tinitignan mo, hindi yung usok Tinititigan ko eh. eh. Ayan, oh. Ang ganda ng magkakaluto eh. Perfect! Ang ganda ng pagkakaluto. Konting uling lang ginamit namin. Ang dami na naming naluto. Ang bango. Tara, kain na tayo. Sobrang nag-level up yung experience ng camping namin. Simula nang nakapag-invest kami ng RTT. Kasi dati, may mga campsite kami na pupuntahan. Gabi na kami dumadating. Minsan yung campsite walang ilaw, raw. Bukod pa doon is, ang pinakamahirap kapag umuulan. Kasi kailangan namin i-unload yung mga gamit namin sa sasakyan, tapos i-set up yung tulugan. Kasi dati sa loob kami ng sasakyan natutulog. Okay naman, komportable naman, kaya lang, para matulugan mo yung sasakyan namin, yung Suzuki Espresso, kailangan i-unload mo muna, tanggalin mo lahat ng gamit, i-set up mo, bago ka makatulog sa loob. Safe naman talaga sa loob. Yun nga lang, kapag dumating kami sa campsite, gabi na, tapos umuulan, ang hirap mag-set up. Pero ngayon, nung nakapag-invest kami ng RTT, rooftop tent, kahit gabihin kami, kahit saan kami abutan, basta safe yung lugar, kahit umuulan pa yan, in just few minutes, may tinatawag nga na park, pop, and camp. So, ganun yung experience namin. I-park mo yung sasakyan mo, pop the rooftop tent, and then camp. Ganun siya kadali. Pero yung RTT, mga bossing, kailangan yung paghandaan yan, ha? Kasi hindi siya mura, honestly. Yung RTT namin, kami po mismo nagbebenta. Sa amin po, ang price niya is 60,000 pesos. Pero I can give you discount pa. Message kayo sa page. Danzy Vlogs, search nyo lang po. Sa ibang seller po, mas mahal. Nakikita ko yung ganitong design is merong siyang 80,000, may 120. Sabi ko, sobrang mahal. Sabi ko, 120,000 gusto ko ibigay sa mga talagang nagka-camping at gustong malesen yung struggle sa pagsiset-up ng mas mura. At yung RTT, nakikita nyo naman, ginagamit talaga namin sa camping. Subok po na matibay. At syempre, maganda yung quality at saka yung experience ninyo pag naka-RTT. Pero take note mga bossing, ang RTT hindi po para sa lahat. Kung ikaw naman ay occasional lang nagka-camp, once in a while, let's say, isang beses sa loob ng 2 buwan, 3 buwan, hindi mo kailangan ng RTT. Ang kailangan mo, yung equipment na madali mong i-set up, like pop-up tent, ganun. Pero kami, talagang nag-invest kami at pinaghandaan namin yung rooftop tent kasi nakikita namin yung sarili namin na magka-camping. No? Pinapanood ko kayo, 2023 pa yata. At ang kawayan kayo. Opo. Nice. Si sir, baka may gusto kayo shoutout, sir. Mga rolling yung camera. Oo. Yung misis ko nasa kabila. Okay. Thank you po. Ayun po yun sa inyo? Ito. Ilang kasya sa RTT mo? Hanggang 3 po, 4. Tatlo? Kasha. Maluwag po. Mga sir, rakit ka. Pilitin ko lang. Napansin ko lang, maliligo ako eh. Maluwag din. Oo. Ayan siya. At saka yung foam niya, 2 inches, pero ang lambot. May built-in na foam na. Kasama na sir, sa iba po kasi, extra pa yung mattress, ang libre lang ladder. Ito, lahat na nakikita mo din sir, pero lang yung mga unan. Kasama na yan. Ilaw. Ilaw Tapos ang kasama daming yan. view. Sobrang linaw Tapos ng pag ilaw. kinlose mo lahat sir, blackout. Tapos mesh, no? Naka-mesh lahat. Yan. Sobrang komportable. Nakita kong binlog mo to sa sa Viewscape. Tapos nang kumain, syempre akit na tayo dito sa aming bahay.
Ebe. Tayo magpahinga na dito sa aming Humble abode. tulugan. Ayan. Actually, hindi pa kami matutulog. Kasi may nire-recommend tong si Kenzie na dapat daw panoorin ka sa Netflix. Ay, Netflix ba? Sa Disney. Sa Disney. Kanina niya pa sinasabi, bebe, panoorin natin to pagdating. Kasi kagabi, saglit ko lang pinanood pero hindi ko na malayan, naka 3 episodes na agad ako. Anong title? Ang title niya is The Manipulator. Ay, The Manipulated. Oo, hindi niya pa kabisado kasi nga, wala siyang planong panoorin. Random lang niyang pinindot. Tapos, kasi nga, ang usapan namin, bebe, madaling araw tayo aalis ha, para maaga tayo dumating sa campsite. Umuo naman. Natulog ako, pero siya gising pa rin kasi nanonood hanggang alas 3. Grabe kasi. Dahil nga sa Sa series sa na series na yon. So, manonood kami ngayon. Isang mapayapang umaga mula dito sa Camp Payapa. Sisimulan namin ng araw syempre sa almusal. Yung pagkain namin dito, ito pa rin yung niluto namin kagabi. Sabi ko sa'yo, ang dami. So hanggang ngayon na to, breakfast hanggang lunch na namin. Ininit ko lang, tapos fried rice. Tapos, anong masasabi mo dito sa campsite, bebe? Malamig siya. As in, kahit nung nagpupuyat na ako kagabi, nag-CR lang ako isang beses kasi hindi ko kayang lumabas. Dahil Sa sa lamig? sobrang lamig. Oh. Eh ako, dapat mag-movie marathon kami. Alam niyo na, tito na, nagkakaedad. Pag may edad, maaga natutulog yan. Yeah. Ayun, lagpak agad ako, tulog. Yeah. Si Kenzie, ano oras ka natulog? Siguro mga alauna. Oo na. Ang lamig nga kagabi, so hindi namin nagamit tong electric fan. Ngayon pa lang namin gagamitin. Actually ngayon, mainit na. Direct na yung araw, pero mahangin pa rin oh. Malamig yung hangin niya dito. Oo, malamig yung hangin. Siguro ang nagpapalamig dito yung ilog. Kasi napapalibutan siya ng tubig. At kanina nagtampisaw ako, ang lamig ng tubig ng ilog. Bebe, maliligo tayo ha. Tatry ko. Kasi itong ilog, syempre hindi yan malagkit. Fresh water yan eh. Unlike sa dagat na maalat, syempre malagkit. Kailangan mo magbanlaw. Pero ako, mas gusto ko talaga magbabad sa ilog. Masarap yan ah. O, ito. Kain muna tayo ng
Jampong? Super meal, Jampong. Beef brisket lang naman yan. Sarap, noodles sa umaga. Mm. Habang napapalibutan ka ng mga puno, mahangin, Abang maraming pagkain. maraming pagkain. Kailangan maubos na natin to, bebe, ha? Yeah, oo. Ubusin Naman. talaga natin to kasi, kaya lang naman natin siya sinabay-sabay kagabi para hindi masayang yung uling. Isang lutuan na lang. Yeah. Sarap. Sarap ba luto ko? Perfect ba? Mm-mm. Yung fried rice ko, may pagkasunog pa eh. Sunog eh. Perfect yung pagkasunog, mga bossing. Ganun ha. Nilait mo yung luto ko ha. Pakita mo sa video. Hindi. Kain Konting- na tayo. Konting sunog lang. Mm-mm. Yung pala yung naamoy ko kanina habang natutulog, habang nakatambay ako sa rooftop tent, sabi ko, parang may nasusunog. Ito ba yun? Ang layo-layo nung kusina. Sabi ko, hindi si Dan yun. Pagkakita ko sa kanin, ito nga yun. Tara, kain na tayo. Naasar na ako eh. Habang tirik ang araw, sinetap ko na ang aming Bluetti solar panel na siyang nagbibigay electricity sa amin dito sa campsite. As you can see, nakalatag na siya, direkta sa sunlight. At kapag meron tayong Bluetti solar panel, dapat nakakonekta yan sa ating Bluetti power station. Ayan. So, ang aming Bluetti power station ay more than 1 year na to na ginagamit namin. Very useful po sa amin sa campsite. Kahit nga sa bahay, gamit na gamit namin pag brownout. Ayan. Mabilis lang ito ma-full charge kapag katirik ang araw at nakakonekta sa solar panel. 2 hours puno na to. Kapag sa bahay naman nakakonekta dun sa outlet, 1 hour puno na tong power station na to. At itong power station na to, meron siyang UPS feature na kung tawagin. Ang ibig sabihin nun, habang charge nyo yung power station, pwede kayong magsaksak para mag-charge ng iba pang gadget. Gaya ngayon, ako'y nag-charge ng batteries ng drone at full charge na siya. Bilis lang. Maya-maya, puno na to dahil sobrang tirik ang araw. Yan. Ang aking tunay na bossing. Kamusta tulog mo? Sarap. Lamig. Lamig doon sa taas. Kasi malakas yung yung electric fan. Oo. Hanap ka ng supplier nun So, 1 PM na. Ngayon, pupuntahan namin yung falls. Siyempre, kakuha na natin ng magandang shot yan. At nandito kami sa tulay. Patawid, papunta sa falls. Ayan po ang ilog. Napakaganda. Oh. Pero mag-swimming din tayo dyan, bebe, mamaya. Oo. Diyan sa ilog na yan, oh. Ganda. Maliligo na yan. Siyempre, Dito sa ilog. hindi naman malagkit dito eh. Punta ng falls, akit lang ng hagdan. Meron. Yan. Hindi naman sobrang tarik. Sakto lang. Ito na ang falls. Ganda! Yan. Malalim Ayaw kaya? nga. Baka hindi naman. Yan na po ang falls. Ganda! Ayo, mas maganda dito. Ganda! Nakailang ganda na ako ah. Sobra na yun ah. Lupit! Woo! Ayan po ang falls.
Saya. Solid Lamig. mga bossing. Sarap. Gising na gising ang diwa namin sa lamig ng tubig. Mm-mm. Grabe. Para ako naligo ng 10 beses. Oh, dun. talaga. So 1 week ka na di maliligo Ay! yan. Ito nga palang Camp Payapa ay napakabago pa lang na campsite. Ah, talaga? Oh, 4 months pa lang simula nang naitayo ito. Kaya pala bagong-bago yung mga CR nila. Oo Kasi ba? ang linis-linis. Bago yung CR. Yung mga cubicle nila, tapos yung mga lababo. Oo. Tapos, Puti-puti. ang mura pa ng rate dito compare sa ibang campsite. Magkano mo ba na-book? Ang rate dito ay 300 pesos per person. Yun na yun, lahat na yun. Wala nang entrance, wala nang parking fee. Kasama na yung tin pitch. Anong tin? Yung car camping. Oo, lahat na. Tin pitch. So, tin pitching. So, 300 pesos per person. So, yung overnight namin dito, 600 pesos lang. Yes. Dalawa lang kami ni Kenzie. Nice. Tapos, meron din palang wifi dito. Yeah. Wi-Fi vendo. Ang rates nila, pag 50 pesos yung hinulog mong coins, One ano day. yun, 1 day na yun. Yeah. Pag mas mababa, syempre oras lang. Yung, magkano hinulog ko kagabi sa tablet? 20 pesos, 6 hours. 20 pesos, 6 hours na yun. Okay din naman, okay yung Yeah. signal. Malakas siya. Malakas. Wala kasing service dito ng Globe tsaka Smart. So, wala kang choice kundi mag-wifi sa Oo. kanila. Practical ah. No service talaga pagpasok nyo dito. Ang galing nga sabi ko, parang ito yung campsite na parang buong area niya, sakop yung wifi. Oo nga. No? Kahit ang layo-layo natin. Oh, magbabayad ka lang. Para siyang pang SM. Ganun. Mura na yun 50 pesos 1 day. Starlink ba yung ganon or iba? Hindi ko lang sure eh. Pero vendo Ang lawak machine nga siya. Oo. Nagulog lang ako ng 50 pesos. Ganda dito. So sa tingin mo, babalikan natin to? We'll see. Kasi, syempre, marami pang campsite dyan. Yeah. Gusto Malay mo, namin- magkaroon din tayo ng campsite. Uy! Alam nyo, magkaroon kami ng sarili naming campsite. Pero marami pang campsite na gusto namin puntahan. Yeah. Pero ako definitely, babalikan ko tong area na to. Tong- May mga tanong pala ako sa mga viewers natin. Ano? Mga bossing, since karamihan sa mga viewers natin ay mga campers, mga users ng Suzuki Espresso and mga car owners din. Oo. Ano bang mga amenities? Yan. Dito pa lang kukuha na ako ng suggestion. Ano ba yung mga amenities na tinitingnan nyo sa mga campsite para magstay kayo doon? Oo. Comment down below. Ako, kung tatanungin Ikaw. gusto ko talaga yung may ilog. Ako gusto ko yung may paliguan talaga. may paliguan. Yung malamig. Pool, Yeah. yan. Either pool or yung naaalala mo, yung malamig na swimming pool doon sa Tanay. Oo, Yan. yan. Gusto Pero ko yun. ilog talaga the best. Gusto ko Yes. yung campsite, may ilog. Yung malapit lang kagaya nito. Tsaka dagat, yan. Dagat, oh, Ganda by rin. the beach, pwede Yung sa may rin. Pangasinan. Oo, Yan. pwede. Pero yun ang mga hinahanap namin sa Yes. isang campsite. Through the wind, I give in.